to the hotel. It takes us about 40 minutes. Ngayong gabi, tayo na't lumipad at alamin ang tagumpay ng mga Pinay at OFW sa Hong Kong. Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Welcome to Kaytanan Action with Boy Abunda. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nagmamasid sa atin ngayon. Well, unang-una sa ating Panginoon, Happy Father's Day sa Diyos Ama. Of course, sa lahat sa atin, Happy Father's Day. So, when we celebrate Father's Day, it's also a celebration of, who we are in the sense na parang, ako lumaki ako may peace and mind kasi nandyan si tatay. I wanna honor fathers today, but I wanna dig deeper also ng konti na bakit yung iba nating mga problema sa Pilipinas nakaugat sa feeling ng pagiging orphan or parang minsan feeling natin wala tayong matakbuhan na magulang, diba? So Father's Day is a day to celebrate, to honor, but it's also a time to think about our national identity. Bakit? Kasi although we get our identity from both, you get your name from your father. I mean, as a general rule. So I think yung identity ng isang bayan nanggagaling rin dun sa parang who do we believe are the fathers of our nation, no? So let's go a little bit deeper from our individual fathers to as a nation po, how will we celebrate Father's Day? Pero may tanong ako, Kuya Alan, dahil Father's Day ngayon, and you and Senator Pia would talk about Compañero, a formidable, big name, accomplished man. He was a lawyer, he was a legislator, he was a very good human being. I've heard a lot of stories about Compañero Rene. Was it difficult for you to be in the shadow of a great father? In general, Kuya Boy, hindi. Talaga? Parang napaka-overwhelmed kasi ng love. Ang mahirap na part lang yung discipline at expectation niya. Pero yung expectation ng world iba. Kasi nga, parang tatay at nanay na may wings na in one sense, pag tinignan mo tatay o nanay, parang ang laki ng shadow. Okay. But on the other hand, yung wing parang nakaganyan. So, for example, Kuya Boy, isang kwarto lang tinutulugan namin. 2-in-1 na yon kasi mahal ang kuryente nung panahon na yon. So, ngayon pa rin naman, pero dati lalo na. No? Number 2, gusto kasi niya, kahit late siya umuwi, kita niya kami. So, dun sa bed niya, sila ng mami, sa couch si ate, tapos naglalatag kami, 3 kami. So, every night, makikita niya kami. Pag gising, usually gising na siya, pero pag hindi, punta doon, kiss lang sa kanya bago magbihis for school, no? It's more of, Kuya Boy, na parang uhaw na uhaw kami sa attention at sa oras niya. That's why sobrang special tong Hong Kong. Kasi in one sense, sa amin, dito namin siya nasosolo So once a year, towards towards the 90s na, or late 80s, 90s, once a year, bawal mag-shopping the whole year, mag-iipon siya, tapos 4-5 days, dito kami, solo namin siya. No? Mami ko at Ganda. mga anak solo. Oo. Kaya tayo nagdiriwang po ng Father's Day. Marami tayong mga kwento, marami tayong mga pasasayahin dahil sa ating mga games. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kasama ko po si Atty. Matt at Atty. Mark. Narito pa rin ho tayo sa Hong Kong para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan. So narito po tayo ngayon sa Tanong ng Pilipino at ang unang tanong ay manggagaling po kay Lindy. May kaibigan po ako nasa Pilipinas, ang wife niya. Nakasama yung anak sa una niyang nakarelasyon. Gustong i-adapt ng anak ng asawa niya. Pwede po ba yun kahit nandito yung kaibigan ko sa Hong Kong? You can do that. You can adapt.
Ang tawag doon step parent adoption. Kinakategorize siya as relative adoption kasi usually, syempre, in this case, yung biological mother, gusto niya rin ma-improve yung status nung anak niya into a legitimate child. Kasi ngayon, born outside of wedlock siya. So, affected yung certain rights nung bata. So, with this, yung step parent, i-adapt para pasok na siya sa family. So, it's as if legitimate child na siya nung dalawa. Sa mga ganito situation, talagang inaano naman yung best interest of the child. Yun lagi ang paramount consideration. If ever nasa yung prospective adoptive step parent is abroad tapos hindi siya makaka-appear, kaya siya ginawa administrative na rin yung process at hindi na judicial. Tama. So, to allow flexibility. But the only standard is the best interest of the child. So kung may ma-assess naman, even remotely siguro, yung certain or there are certain mandatory personal appearances na pwedeng i-waive for the purpose of making sure lang na even if nandito siya, ma-assess pa rin natin yung compatibility ng prospective step parent, ng adoptive parent, and the child. Pwede naman siguro yun. Na hindi natin magagawa before because of the court system. Ako ang gusto ko doon sa sinasabi ninyo ay yung biological mother who is now married to another man who is not the father of the child, di ba? Ang gusto ko doon sa prosesong yun, kasi yung bata, magiging klaro sa kanya na adopted siya. Kasi hindi pa rin matanggal-tanggal yung stigma ng being adopted or being adoptive parents na sana'y ito yung isa sa mga wishes ng aking puso na dumating yung panahon na marami sa atin ay, napakarami sa atin ay nanggagaling po sa sinapupunan ng ating mga magulang. Pero meron, ika nga ng dakilang Barbara Walters, mga bata naman na dinadala dito sa mundong ito ng sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating puso. Born out of the hearts of parents. And that's exactly why pinadali natin yung proseso ng pag-aaral. Appreciated natin ngayon yan. Samantala, narito naman po ang pangalawang katanungan. Ang tanong number 2 ay galing naman kay Christina. Yung isa kong kaibigan, tinawagan ng stepdaughter niya na nasa Pilipinas. Bilang pasasalamat daw sa kanya dahil siya ang nagpalaki nito, ay gagawin daw siyang life insurance beneficiary nito. Pwede po ba yon? The answer is yes. Under our insurance code, malaya ang isang tao na may insurance policy, yung insured person, to designate kung sino yung gusto niyang maging beneficiary. Kahit wala silang blood relation. Yes. Hindi required na kailangang kamag-anak or blood relative. Alam mo, hindi ko alam yun. Yes. Dito to, akala ko automatic na kailangan nanay, pinsan, kapatid, yung gano'n. Hindi pala. Yes po. Alright. Kasi yun yung usual na assumption. Siyempre, yung closest to you, yun yung Layman's point of view nga eh. Okay. Meron lang mga very specific circumstances na ito yung mga pagkakataon na itong taong to ay hindi mo pwedeng gawing beneficiary. Katulad? Katulad halimbawa na kabit. So as a matter of public policy, syempre hindi dapat natin i-encourage yung mga ganong klaseng pinoprotect natin yung relasyon. family as an Hindi natin institution. ini-encourage, pero nangyayari. Of course. Yes. So therefore, prevent natin yung mga bagay na mag-i-incentivize for people to engage in those kinds of relationships, no? Pero pwede bang gawin mong beneficiary and I'm serious, alagang aso, halimbawa? I think hindi pa ganun ka-advance yung laws natin. Pero you know that it's valid na naririnig na natin yung mga kwento kahit sa mga mana ay merong mga high-profile personalities sa buong mundo na nag-iiwan na ng kayamanan sa kanilang mga pets. I've heard it sa US. Although kasi sa Oo. US medyo liberal Very talaga liberal. sila sa law. Sila Okay. like they give their pets kumbaga legal personality. Correct. Unlike our laws. Wala Sa pa. laws kasi natin hindi pa natin sila kinoconsider. Dalawa lang po ang personalidad sa batas natin. Natural person or juridical person. Natural person means tayo, mga tao. Okay. Juridical persons, mga korporasyon, Those mga created by partnerships. law. Yeah. Klaro tayo dyan. Christina, maraming salamat. Samantala, narito naman po ang tanong ng Pilipino number 3 at ito'y mula sa ating kababayan dito sa Hong Kong na si Anne. Mayroon akong kaibigan dito at gusto niya i-video call yung mga anak niya. At sabay-sabay silang gumawa ng lasyon niya. So bilang tatay, gusto niya gawin ito habang buhay pa siya at malinaw ang pag-isip. Legal mo pa ang ganong proseso? Ito ba perfectly legal?
Actually, tama nga yung ginagawa niya. Habang clear pa yung isip niya, habang kaya pa, gawin na yung last will. Yun yung usually advice sa mga lawyers para pag... Alam mo, sakit kasi kapag yung mga story na ganyan, lalo yung mga kahit close kayo magkakapatid, magkakapamilya, tapos kapag namatay yung Nagkakasira. parents, di ba, dahil lang sa pera, dahil lang sa property, magkakaanuhan kayo. Pero ang tanong ko dito sa tanong na ito ay, ang tatay gusto maka-video call ang kanyang mga anak dahil gusto niyang masulat nga yung last will. Nasaan kaya ang nanay? I would assume na yung kanyang last will, kung meron man asawa, ay yung kanya lamang. I'm a bit confused. Or do we assume na walang participation dito ang kanyang asawa kung buhay pa? Ako, anong narinig ko yung tanong, I'm assuming na wala na yung mother. Okay. Pero if nandiyan pa yung mother, you can only give technically half your property. Right. Kasi kayong spouses, property niyo is merged into one. So hati kayo ron. So whatever you give sa will mo, alahati lang ng total property mo. So naka-video call, hindi yung video call mismo yung last will mo under the law kasi meron lang tayong two kinds, yung holographic will and yung notarial will. So holographic meaning it is entirely written, handwritten by the testator, meaning yung tatay, yung gagawa ng will. So signed by him and then dated by him. In this type of will, hindi mo kailangan ng witnesses. So perfect sa atin kasi through video call siya. Pag may witness kasi, kailangan nilang pumirma pa rin sa will mo. So ito yung isang way na para maging valid yung will niya. So habang nagvi-video call sila, di ba, nag-explain siya anong gusto nyo, sinong gusto ng ganito, and then susulat, tapos pirmahan niya. So, yung other will? In fact, that is the only way na pwede maging valid yung process na ginagawa niya sa pagsusulat ng will. If it is a holographic will, na sinusulat niya habang nag-uusap sila. Pero kasi the usual will that we know is what is called notarial will under the law, no? In this case, kailangan doon kasi ng witnesses, at least three witnesses who will witness yung pagsusulat, at yung mga witnesses na yun will also sign the will in the presence of each other. Which of course, hindi mo yan magagawa kung naka-Zoom call. So may mga desisyon na po yung Supreme Court dyan, anong ibig sabihin ng in the presence of each other. So dapat talaga as in physical yon, or in fact even if, or in a way na dapat nakikita nila na how it, na Hindi naman yung kailangan pagka-draft. literal na Oo. nakatutok. What kind of a will is this? Na dapat may Notarial witnesses? will po. Notarial. Ay, yung notarial will, kailangan merong witnesses. May witnesses po. Okay. Ang holographic, hindi kailangan. Hindi kailangan. In fact, that's the usual will na ginagawa ng mga people who are parang in the brink of death. Okay. So naglalast habilin sila. Okay. So sinusulat na lang nila. Pinapadali mo ang buhay ng mga naiiwan. And it preserves the family. It preserves, I like that, it preserves the family. So ayan po ang ating tanong ng bayan na may kinalaman po sa mga ama. Lahat po ng inyong mga katanungan ay ipadala lamang po sa amin dito sa Cayetano in Action dahil ang tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ngayong araw ng mga ama, bibigyang pugay natin ang mga haligi ng tahanan, mga tatay, stepfather, at maging mga kababayang OFW sa Hong Kong na nagtataguyod ng kanilang pamilya. Pakinggan natin ang bawat kwento ng pag-ibig, panloloko, tagumpay, at sakripisyo sa likod ng kanilang katatagan. Isang OFW ang humingi ng payo kay Kuya Alan at sa kanyang mga abogado, mga haligi ng kaalaman sa batas para mabawi mula sa nagtaksil na boyfriend sa Pilipinas ang mga pera at gamit na naipundar niya. May habol ba siya sa mga ari-arian kahit hindi sila kasal? Alamin sa payo ni Kuya Alan. Sa isang espesyal na pag-alala ngayong Father's Day, bibigyang pugay natin ang legasiya ng isang ama, abogado ng bayan at tinig ng hustisya na si Senador Rene Compañero Cayetano. At makikilala rin natin ang isang stepfather sa Hong Kong na tumayong matatag na haligi para sa kanyang pamilya. Dalawang huwaran, iisang mensahe ng pagmamahal sa salamat. Tuklasin ang masasayang pasyalan sa Hong Kong. Alamin ang dapat gawin kapag kwestiyon sa immigration o nasira ang bagahe. Dahil ang kaalaman at kahandaan ang haligi ng matagumpay na paglalakbay. Mula Bulacan hanggang Hong Kong, ipinamalas ng isang Pinoy ang husay sa sining at graphic design. Bilang tagapagmana ng talento ng kanyang ama,
naging haligi siya ng ilang prestihiyosong publikasyon sa Asya habang patuloy na itinataguyod ang kulturang Pilipino. Ang kanyang kwento ng tagumpay, tampok ngayong gabi sa Aba, Ask Boy Abunda. Ngayong Father's Day, sama-sama nating saluduhan ang lakas, pagmamahal at paninindigan ng lahat ng mga haligi ng tahanan. Dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Isang kababayan nating OFW dito sa Hong Kong ang nagmahal, nasaktan, nagbigay ng sobra ngunit hindi nasuklian. Siya po ang hihingi ng payo kay Kuya Alan. Kilalanin natin si Nanay Melody kasama si Attorney Matt at si Maritim Aya. Magandang araw po, Nanay Melody. Ano po ba yung gusto niyong ihingi na payo kay Kuya Alan? Yung sa nangyari sa amin ng naka-LDR relasyon ko po na naglukos po siya sa laki ng naibigay ko na halaga, gusto ko sana pong bawiin kung paano po. Taga saan po yung nakarelasyon? Sa Cagayan de Oro po. Sa Misamis Pilipinas. Oriental. Habang nandito kayo sa Opo. Hong Kong. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa isang singing apps, Star Maker po. May isang kaibigan na nagpakilala po sa kanya. Doon po, kantahan-kantahan hanggang sa nanligaw. Dahil sa sobrang depressed ko na rin po siguro dahil kamamatay ng asawa ko po noon, doon po nahulog yung loob ko sa kanya dahil sa sobrang bait po na ipinakita sa akin. Sa app pa lang kayo, sa phone pa lang kayo nag-uusap. Video call po. Tapos nagkita kayo. February 2022 po kami nagkakilala. December 2023 po kami nagkita. Nagbakasyon po ako doon. Pero nagsimula po kayo na LDR po. Opo. Long distance po ang relasyon niyo. Opo. Since nasabi niyo nga ako na nahulog yung loob ninyo, ano po ba yung ginagawa po sa inyo na talagang naakito kayo, na nakampante po yung loob niyo sa kanya? Sobrang alalahanin po siya. Yung lagi siyang nag-update kung kumusta na ako, kung kumain na ba ako, huwag kapababayan ng sarili. Ganyan po. Lagi pong tumatawag. Meron po bang pagbabago kayong nakita? Nung nag-uumpisa pa lang po kaming nagplano, napakabait pa. Nung marami na yung naibigay sa kanya, kumbaga yung mga may napundar na, naging sobrang seloso na po siya. Paano po ba nagsimula yung mga pag-uusap niyo pagdating po sa pagbibili po ng mga bagay po? Sabi niya na baka pwede tayong makapag-ano ng umpisa natin para sa ating kinabukasan. Siyempre, nag-ano din po ako dahil nga biyuda na rin po ako. Yung mga anak ko po, nakakapagtrabaho na din. Yung bunso ko na lang po yung nag-aaral. Kaya sabi ko, sige. Kasi nga, iniisip ko yung kalagayan niya. Pag nalaman ng mga anak ko, siyempre, magagalit sila. Dahil nga, sa sobrang hirap na pinagdaanan po namin, tapos mapupunta po ulit ako sa mahirap, siyempre, mag-alala po sila. Dahil nga, nagpursige po silang makaano sa hirap. Kaya yun, sabi ko, sige, para pag ano na tayo sa mga anak ko, hindi sila mag-alala dahil nga meron na po kaming naumpisahan na. Ang alam ng mga anak ko kanya. Dahil nung nagtatanong yung mga anak ko na, baka naman ma kung ano yung tao na yan, di mo kilala yan, baka naman mamaya, mas sobrang hirap yung dadanasin mo dyan. Ganun yung ano nila sa akin. Hindi naman na, kasi meron naman siyang hanap buhay, guys, yung ganyan. Yun na nga po yung mga napundar po namin iba. Ano po ba yung mga pinlano nyo? Ano tong mga ipinundar nyo? Nangutang po kami ng motor, tapos yung kaha niya para makapamasada. Bali, dalawa po. Kasi Dalawa. yung una, dati ng ano nila yon nakuha. Ako lang yung nagtuloy na naghulog. Tapos kumuha pa kayo ng isa, Isang sidecar din. O buo na rin po yon. Sinong gumagamit nito? Yung nauna po na dating ginagamit niya, pinagamit na sa bunsong anak. Nung nakaano na po ng lisensya yung anak niya, siya na po yung namasada. Hindi naka-stay home na lang po siya. Hanggang sa nag-alaga siya ng baboy. Hirap na naman siya doon dahil nga yung padala ko, bali bitin na po doon kasi may panghulog sa motor na dalawa. Ngayon, hindi yung kita ng dalawang tricycle, doon na pupunta sa pagkain po ng biik. Nung nabenta po namin yung biik, doon po nagsimula na nagplano po kami ng mga kwarto na paupahan. Nabuo po yung 6 na kwarto. Nabuo? Saang lugar siya? Doon po sa kanila po sa Cagayan de Oro. So, lupa ito ni Henry tapos pinatayuan nyo na lang? Rights lang po yung hawak niya doon sa lupa. Kumbaga nagpapadala kayo ng pera, mga magkano ho ba ito buwan-buwan? Kung minsan po may 15, may 10, ganun. Since may usaping negosyo na ho, dito na ho ba nagsimula
yung pagbabago sa relasyon niyo? Nung patapos na po yung mga kwarto, doon nagsimula na siya na lagi na siyang nagsaselos kahit yung tunog ng washing machine. O ayan na yung textmate mo, tumatawag na, ganun siya. Kasi video call po kami. Nung umuwi po ako, nagloko siya. Kaya sabi niya, para wala ka ng duda, yung steady na yung video call para ma-update namin ang isa't isa kung saan kami pupunta, kung anong ginagawa, ganun. Yung selos ho ba, naganap po siya bago niyo mahuli o pagkatapos niyo po mahuli na meron siyang... Meron na po siya bago siya nagselos. So, nagkaroon, nahuli niyo ho, tapos naging seloso na ho Opo, siya. Parang ibinabato na sa akin yung gawain niya. Yun nga po yung sabi ko, bakit kulang pa ba sa iyo yung pagbibigay ko ng malaking halaga para patunayan sa iyo na hindi ako nagluloko, sabi ko. Marami naman daw babae nagbibigay sa kanya. Ay, so gawain mo pala yung nanghuhut-hut ng babae. Eh di yan pala ang kinabubuhay mo, sabi ko. So kayo nanay, ayaw nyo na talaga sa kanya. Ayaw ko na po. So kumbaga sa relasyon nyo, wala nang paraan para ayusin talagang. Opo, kasi nung last na nag-away po kami, hindi ako maghahabol sa iyo, sabi niya sa akin. Eh anong hahabulin mo sa akin? Eh nasa iyo na lahat, sabi ko po. Pero tatandaan mo lang na may pinirmahan ka sa abogado na hindi sa iyo lahat yan, sabi ko po sa kanya. Kaya yun po yung naging dahilan na kaya ko po naisip na nagpagawa nito. Ano po yan, nanay? Yung affidavit po na co-owner siya, na sabi ng abogado po noon, bakit daw siya co-owner? Eh wala naman daw po siyang ambag. Eh sabi ko, ayaw naman po niyang pumirma kung hindi po siya co-owner. Ano po ba yung naging ending ng relasyon ninyo? Paano po ba ito natapos? Basta nag-away na lang po kami ng November 26. Ganyan din pala na magkakaso ka, edi patayin mo na ang tawagan. Yun po ang last na ano po namin. So siya po ang nakipaghiwalay sa inyo? Bali, siya na rin po. So lumapit po kayo sa Cayetano in Action, nanay, para malaman kung anong mababawi natin sa mga naipundar nyo. Opo, attorney. Pag mag-asawa kasi kayo, technically, parang iisa lang kayong tao in terms of property. Kapag mag-boyfriend, girlfriend lang kasi, wala tayong ganon. So parang separate. Doon gumugulo. Since ikaw yung nagpundar, pero siya yung umasikaso, at siguro I assume sa kanya rin nakapangalan kasi siya yung nandun para bumili, mag-apply. Sa motor kasi, yung unang motor, siya una naghulog, tinuloy nyo. Yung pangalawang motor, ikaw naghulog, tapos hindi ka sigurado kung tinuloy niya. Ang lalabas kasi ron, co-owned yung property. Yung kasulatan, yung evidence, kailangan lang natin ipakita yung remittances. Kahit usapan nyo lang na ako yung nagbayad ng ganito. So dahil co-owned ito, hindi natin mahahati sa dalawa. I mean, pwede kayong pumayag. Tig-isa na lang kayo ng motor. O gusto nyo, ibenta nyo parehas. Yun yung mga pwede nyong options dahil co-owned siya. Sa lupa naman, tsaka doon sa paupahan, ang nangyari kasi, sa kanyang lupa, ikaw lang yung nagpatayo ng apartment. So meron tayo sa batas na tinatawag na builder in good faith. Ibig sabihin, nagpatayo kayo doon na kahit alam niya naman na hindi sa inyo yung lupa, nagbigay kasi yung may-ari ng consent niya. Medyo kumomplika lang siya kasi initially akala namin is titulado yung lupa. Yung pala, rights holder siya. So medyo explore pa natin yung technicalities ng being right holder, kung may permit ba magtayo doon or allowed ba yun sa right na nabigay sa kanya. Pero generally, kung ibang may-ari ng lupa at iba yung nagtayo, as long as alam nung may-ari ng lupa and pumayag siya na, sige, tayuan mo yan, akin yan, ibig sabihin, okay lang yung paggawa mo. Ang mangyayari nito, kung in case ayaw nyo nang tumuloy sa plano nyo or sa natayo nyo, pwede niyang bayaran yung materialis, yung pagpapatayo mismo nung paupahan, babayaran niya sa inyo para sa kanya na. Pwede rin naman na option na alokin kanya na bilhin mo yung lupa. Pero kung mas mahal kasi yung lupa, hindi ka naman pwedeng pilitin na bilhin, pwedeng sabihin niya na rentahan mo na lang, pati yung lupa. Pero sa'yo na yung, syempre, yung paupahan na pinatayo niyo. Hindi, ang pinapaano po niya kasi, sabi niya na pinahiya ko daw siya sa social media. Kaya antayin na lang daw po niya yung kaso kung doon na lang daw yung desisyon kung may maibabalik pa sa akin. Kaya hindi siya gumagalaw na magbigay. Sa barangay, naidalo niyo na po ba itong problema? Opo, kasi may kaibigan po ako na pinadalhan ko po ng SPA. Pumunta sila sa barangay at saka sa women's desk. Hindi po nila tinanggap kasi nga sabi nila na civil case na daw. Kasi pag sa barangay daw,
baka daw sasabihin na bigyan nyo ako ng 2 buwan, 3 buwan para makapag-provide ako ng ibabalik ko hanggat sa baka daw mawala na lang. Yun po ang ano nila. Kaya kailangan na ang kaso. Nagbigay sila ng certificate to file action, yung barangay. Hindi po. Kasi ang gusto ko noon kahit amicable settlement lang sana. Pero ayaw po nila. Magkaibang barangay ba kayo? Opo, kasi Cagayan Valley ako, Cagayan de Oro po siya. Pero dapat yung barangay tinake pa rin yung kaso kung pumayag naman yung 2 tao. Baka naman tinanggihan nila in a way na alam namin hindi kayo magkakaayos or tinry nila pero hindi nagkaayos doon. Wala po. Bali, sinabi lang po na yung sa korte na lang. Nanay, tignan ho natin kung ano pang maipapayo ni Kuya Alan at kung ano pang tulong ang kanyang mabibigay para sa inyo. Okay po, Atty. Maraming salamat po sa inyong kwento, Nanay Salamat, Melody. Nanay. Salamat ho. Maraming salamat, Attorney Matt at Attorney Mark, na sila ang kumausap kay Melody, Kuya Alan. Nakakalungkot, Kuya Boy, di ba? Kasi sarap ng feeling ng in love eh. Oo. And At wala ka nang iniisip, wala kang nakikitang iba, kundi yun lamang taong minamahal mo. siyempre yung tunay na love, yung above your emotion is give and take, sacrifice. So when it goes sour, ang unang epekto niyan talaga ay nasa practical. So in this case, yung mga napundar nila together. Sa iyong pananaw, Kuya Alan, ano ba ang patas dito? Well, Kuya Boy, meron kasing tinatawag yan ng mga property regime, di ba? So for Oo. example, pag mag-asawa, may rules yan eh. In their case kasi, mag-boyfriend, ang pinag-uusapan doon, who contributed what. And anong usapan nila? Actually, may affidavit sila kung ano ang contribution nila. Ang nakapirma pa lang ay si Henry. Ebidensya yun eh. What I want to remind people now is that whether it's written on paper, whether text, etc., kailangan may ebidensya kayo sa usapan nyo. So, eto naman, wala namang usapan kasi na may kahati si Melody sa relasyon. Oo. So, nung nakita niyang may ibang kasama, si Henry, natural reaction niya is, o sige, but give me back yung pinundar niya kasi she's working hard here. Tama. Byuda siya, di ba? So, our lawyers will assist Melody. Hindi naman kinukuha lahat eh. Nire-recognize naman ni Melody kung ano yung dapat kay Henry at open ang show. Marinig yung panig ni Henry at syempre ang bilang mga lawyers, ang first obligation namin, of course, is to the truth na justice. So, kung makakatulong kami kay Melody at saka kay Henry para ma-resolve to, yun ang gusto natin mangyari. Okay. Kailangan talaga mabusising inaalam, kinikilala ang pagkatao ng nakilala mo online. I won't fall into the trap na sabihin, Kuya Boy, na hindi importante to, dapat ganito. Yes. Kasi what makes us human is also ganito. Right. But I really believe that both the heart and the mind has to play in the relationship. Oo. Kasi kung hinahanap mo lang yung high ng pagiging in love, di sundan mo to. But the reality is when you're in love, you wanna give everything eh. Okay. Eh pag binigay mo lahat, Another point is vulnerable ka eh. Nagtatrabaho ka sa Hong Kong. malungkot. Malungkot, biyuda, kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng kausap, kailangan mo to be entertained, and you felt good about it. But karapatan mo rin, halimbawa na, pag napunta na sa relasyon, kilalanin ng mabuti. Kaya tinututukan po ito ng ating mga abogado at hindi nagtatapos po dito ang kwentong ito ni Henry at saka ni Melody, Kuya Alan. We're sorry, Melody, na umabot dito, but at least yung kaso mo will serve as an example and a warning sa iba na doble ingat. Okay. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang araw ng mga ama, naaalala rin natin ang mga amang tumayo bilang gabay, haligi at inspirasyon sa buhay ng marami. Isa na rito ang abogado ng bayan, tinig ng katarungan at tagapagtaguyod ng batas at hustisya para sa lahat. Siya si Rene Compañero Cayetano.
maaruga, mapagkalinga at mapagmahal na ama at lingkod bayan. Mahigit 2 dekada man na nakalipas mula nang siya ay pumanaw, patuloy ang kanyang pamana, hindi lang sa bawat Pilipinong kanyang pinagsilbihan, ngunit lalo na sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat payo na kanyang iniwan at sa bawat kaalamang kanyang ipinamalas, ramdam pa rin natin hanggang ngayon ang legasiyang kanyang iniwan. So, yun nga, nung lumalaki ako, ang tingin ko talaga sa tatay ko, isa siyang malaking tao na ang dami niyang responsibilities, ang dami niyang importanteng kailangan gawin. May mga tao sa gobyerno, mga businessmen, kahit sinong taong kailangan niyang asikasuhin. Parang ang dami niyang responsibilities. Ganun yung tingin ko sa kanya. But what I never saw in him is that dahil nga dun sa dami ng responsibilities niya at mga importanteng taong kausap niya, ang tingin niya sarili niya, ano siya, special siya, o kaya kailangan ibaturing sa kanya. Hindi siya ganun. Parang sa yabang niya sa trabaho niya, yung bang I will take care of you, confident siya, ganun din kalaki yung puso niya para sa mga naaapi. Medyo na-shock nga po ako siguro nung parang college ako, and then later on na, ay, may ganun palang mga tao na pagka nasa mataas na posisyon, tinitake advantage nila. Kasi I never saw that in my dad. Never ko siya nakitang nang iisa, nang loloko, taking advantage of his position. So, kahit ngayon sa day-to-day life ko, it's so alien to me to think of yung ganung pagtatrato sa mga taong, lalo na yung taong nangangailangan. He will take advantage of his position to help others, but not na para lumamang siya. And I'd like to think na ganun din sana ang tingin sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan ko, kasi yun talaga inspiration ko sa kanya. I am grateful to my dad for the example he was to all of us. Wala na siya ngayon, pero throughout his life, yung pinakita niya sa amin ay inspirasyon pa rin. It's a life of humility, it's a life of hard work, it's a life of giving back, it's a life of dedicating to your cause, persevering, and I'm grateful for all of these things that my dad has been in our life and continues to be kahit wala na siya dito. At ngayong araw ng mga ama, kasabay ng paggunita natin sa alaala ni Kompanyero, isang ama rin ang ating pasasalamatan. At tulad ni Kompanyero na nag-alay ng pagmamahal sa marami nating mga kababayan, siya rin ngayon ay itinuturing na ama ng isang grupo ng mga Pinoy sa Hong Kong. Ating alamin ang kwento ng isang ama dito sa Hong Kong na nagpakatatay sa kanyang mga kababayan habang inaalagaan at kinakalinga ang kanyang 2 stepson. Siya, si Alan Mas. Alan, maraming salamat sa maraming bagay. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito sa aming munting palabas at maraming salamat sa kabutihan na iyong patuloy na ginagawa, Kuya Alan. Sasabihin ko nga sana, Kuya Boy, kulang pa isang Alan sa'yo, kaya 2 kaming Alan na kasama mo ngayon. And I'm very proud about this Alan, Kuya Boy, kasi we've always talked about yung spirit ng pagiging orphan. Diba? Whether hindi nila nakilala parents nila or naging single mother, naging single father. So, tinatanong ko kanina, no, nung una niya nakita yung 2 niyang anak, no, nung nakita niya si Harry at saka si Ronald, sagot niya very straight. Anak ko sila. Diba? So, as we walk and as we honor fathers, we want to know more of your story. Yes, una muna ay bumati ka sa lahat ng ating mga kaibigan na nanonood sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alan. Nagtatrabaho po dito sa Hong Kong for 16 years now. And I'm a father of 2 big boys. Ngayon, si Harry at saka si Ronald. Medyo mahirap din nung una yung pagpapalaki sa mga bata, lalo na during that time na ako yung naiwan. Sa Cagayan ka pa noon, nasa Manila. Sa Cagayan po, Kuya Alan. Si Mrs. nauna siya dito sa Hong Kong. So, nung wala siya, so I took over. Ako yung nag-alaga sa mga bata sa kanilang pag-aaral at their young age. Tapos nung time na yon, I decided din na pumasyal dito sa Hong Kong para i-surprise nga yung asawa ko. And then sabi ko, why not try na mag-apply dito sa sa Hong Kong. So nag-try lang po ako. Inikot-ikot ko yung mga agencies dito. And then hindi rin ganoon kadali kasi 3 beses po ako nag-tour bago talagang nakapirma ng kontrata.
kailangan mo kasi dito, Tito Boy, yung yung driver's license kung gusto mo magtrabaho as driver. And at that time, medyo nagti-teenager na rin yung Opo, mga anak, opo. no? Oo. Tapos nag-aalala din po ako dati kasi baka mamaya mag-anon sila na pabalik-balik. Dinadala ko yung panganay. Nagtutur dito para at least may parang mas legal yung pagpasok, ganyan. Nagka-influence ba sa kanya sa pag-architect yung makita? Opo, niya? nakikita yung kagandahan sa Hong Kong. Kaya siguro na ano din siya, na encourage din na maging architect. Na-inspire. Na-inspire Oo. po siya. Pagkatapos, saan napunta? Nung pangatlong tour ko po dito, yun na, pagka-interview, test drive kahit wala pang license, yun, approve na kagad, pirma kagad. Pero balikan natin ng maiklian lamang. Kayo ni Mrs. ay high school classmates ba? Friends? Schoolmates po. Schoolmates Schoolmates. kayo. Isang Pero hindi Welcome. kayo mag-boyfriend, girlfriend. during the time hindi po. Hindi Best friends, but po. friends. Friends po. And then, pagkatapos nun, I entered Nagkahiwalay seminary. na kayo? Opo, I entered seminary for 2 years. Okay. And then Dahil balak mo magpare? Yes po, during that time. Okay. So nung time na yon, na-realize ko siguro sa sarili ko na parang hindi sa akin yung calling, sinasabi. Yung vocation. Opo, yung vocation. Ika nga. And then nung paglabas ko po, tinuloy ko po yung pag-aral ko ng philosophy sa Polytechnic University of the Philippines. And then that's the time po na nag-cross po yung landas ulit namin. Nag-connect kayong dalawa. Yes. Kanina lang, when I saw him, yung smile niya iba talaga eh. Yung Infectious. gaan Tama, ako feeling din. mo, no? I agree, Kuya Alan. Ba't mahirap ang buhay sa Hong Kong, di ba? Yes po. Masarap na mahirap. Masarap na mahirap. Lalong-lalo na po, mas challenging yung pagiging tatay. Kasi ako po, personally, with my more than a decade na dito sa Hong Kong, I founded a lot of organizations dito. So yung pagiging tatay talaga sa kanila is kakaiba eh. Yeah. Kasi Paano? we came from different cultures, Tito Okay. Boy. And then buo po kami ng komunidad para sa ganon is magkaisa kasi isa lang yung layunin namin eh. At kailangan may tatay doon. At kailangan may tatay doon. Advice. Tatatluhin ko na. Number 1. As a dad, ano advice mo sa mga young fathers dyan? Or, halimbawa, expecting pa lang father to be. What's 1 or 2 things you can think of nung nag-uumpisa ka na pwede mo ngayon i-share sa kanila? Siguro para sa akin, Kuya Alan, is yung yung you have to be a good example, unang-una yon. Kailangan magiging role model sa kanila kasi lahat ng mga nakikita ng mga bata, automatic yan. Pumapasok sa isip nila. I love that. Kasi narinig ko rin sa dapat iba yun na hindi mo pwedeng ituro by words, kailangan by example. So be a role model. Second question, kung mahirap na maging dad, mas mahirap na dad or mom mo OFW. So mga nag-iisip mag-abroad and may mga bata pa sa pamilya, of course, kino-consider na mag-abroad kasi kailangan nila ng panggastos. What would you advise them? Siguro kung nais mong mag-abroad for greener pasture tsaka mabigyan po ng magandang kinabukasan yung mga bata, kailangan kung iiwan mo yung mga bata, kailangan doon sa pagkakatiwalaan mo sila iwan. Para sa ganun is panatag din yung kalooban mo na magtrabaho. Kasi pag sila lagi yung iniisip mo, yung pagtatrabaho sa abroad is napakahirap, Kuya And Boy. in your case, tuwing ikay, alam ko isinasama mo na si Harry Apa. nung kinalaunan. Pero in the beginning, pag iniiwan mo yung mga bata, sino yung pinagkatiwalaan mo? Thankful din po ako, Tito Boy, kasi yung mga biyanan ko is nandyan very sila, hands-on sila. Oo. But when they were younger, sa'yo na iwan. Opo. Right. Third question, tama yung sinabi mo, thank you for that reminder, na pag sinabi mong tatay, di ba Kuya Boy, it's not only yung father and son or father and daughter. You could be a tatay in your small group. You can be a tatay in your business. You can be a tatay. Community. So here nangungulila lahat eh. Oo. Kasi you're in a foreign land, iba-iba boss nyo, iba-ibang kultura. So, joining organizations and fathering organizations, konting sharing, would you encourage them to form an organization? I encourage talaga, Kuya Alan, kasi nakikita ko sa sa nag-abroad, hindi ligid sa kaalaman ng lahat na maraming napapariwara din yung buhay kasi hindi sila nakafocus sa pamilya. And then kung kani-kano lang, kasi iba kasi pag yung may grupo ka, Kuya Alan, at least nailalabas mo yung saloobin mo. Ito naman yung puso ng iyong kwento. Dahil sa atin, merong madrasta, I don't wanna call it a syndrome. Dahil siguro sa mga pelikulang napapanood na pag ikay stepchild ay hindi ba na hindi magkasundo. Gusto ko lang i-share mo kung bakit napakadali
sa iyo tanggapin yung mga anak ni Mrs.? Tito Boy, siguro dahil dun sa pagpasok ko sa seminary, napakalaking bagay yung formation na napamulat sa akin. Ako kasi, Kuya Alan, I was 3 years old nung nawalan ako ng tatay. Ayun. Did you have a conversation with your wife and Harry and Ronald tungkol sa inyong sitwasyon o wala lang? No questions. Automatic yun. Oh. No questions. Oo. Walang mga pagkakataon halimbawa na hinanap ng dalawang bata yung kanilang biological father. Wala po, Tito Galing Boy. naman. Wala, Tito Boy. Oo. Which I love. Because again, sabi ko nga, the bigger factor there was your love for your wife. Diba? And Kuya Boy, because Alan actually also leads a group dito sa Hong Kong, no? We're gonna connect and hopefully partner with some of the activities here. Wow. But we'd also like to give him a personal gift from CIA with BA. Konting, knowing you will share this, no? So, tanggapin mo konting thank you namin. Maraming salamat po, Kuya Alan. So, Kuya Alan, thanks for giving your time not only to your children, not only to Anne, but to the organizations here, no? At maraming salamat for sharing your story. Shout out, meron? Shout out sa lahat ng members natin sa Grand Hong Kong Eagles family. And mga kababayan natin sa Norte. And of course, sa mga kababayan po namin dyan sa Pamplona, Cagayan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang aking takeaway, you make me realize that being good is our nature. Di ba? Tama po. Maraming Kaya salamat. proud ako siya'y kapang-alan ko. At dahil dyan, magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Ito ba mga pasyalan sa Hong Kong na namangha ako sa aking first travel abroad? Pinakamaliit man ang Hong Kong Disneyland kumpara sa ibang Disney park sa buong mundo, sa pagiging magical, hindi ito pahuhuli. Ito lang naman ang Disneyland na sumusunod sa Feng Shui principles para happy ka na, uuwing maswerte ka pa. Ang Victoria Peak sa Hong Kong ay may 7 million visitors a year. Dinadagsa ito ng mga turista dahil sa exciting experience na pagsakay sa Peak Tram, isang funicular railway na nag-ooperate mula noong 1888. At kung akala ninyong puro syudad at building ang Hong Kong, mamasyal naman tayo sa probinsya. Ang Shek-O Village. Tahimik. Rugged ang terrain. Dito ko nakilala ang isang Pinay OFW na may pambihirang trabaho. Si Jenny, ang nag-iisang caretaker nitong magarang mansyon na ang may-ari ay nasa London. Kaya ang kasama lang niya dito, ang anak-anakan ng kanyang mga amo, ang asong si Kelso. Provided naman lahat ng kailangan. Oo, lahat. Food allowance, lahat-lahat. Yes, sumusobra pa nga yung pagkain. Sumusobra at umaapaw ang good vibes kapag nakakapasyal na, nakakakilala pa ng mga lucky OFWs dito sa ating biyaheng Hong Kong. Bakasyonista ka man o OFW, laging exciting ang magpunta sa ibang bansa. Pero bago ka makatapak sa ibang bansa, kailangan mo munang dumaan sa airport immigration. At eto ang experience ni Maritimaya sa kanyang kwentong immigration. Guys, halos 1 oras ako sa immigration. Grabing experience yun. Actually, naramdaman ko na talaga na parang feeling ko medyo sasablay tayo sa immigration. Kasi bukod sa fresh grad ako, wala pa akong enough documents para isupport yung capacity ko na mag-travel. And at the same time din kasi, hindi ako masyadong knowledgeable pa sa kung paano yung kalakaran sa traveling. Bakit nagka-problema? Nung second interview ko na, ang talagang hinanap ng sa akin is yung capacity ko talaga na meron akong source of income. So what happened? Paano ba namin naayos? So first and foremost, proud ako sa sarili ko, kuya, actually, kasi I remained calm. Nung nandun ako sa merong cubicle nung immigration officer na second interview, meron siyang maliit na prayer doon, nakalagay, prayer for stress.
So, Sakto. nung time na yon, habang nag-uusap-usap sila, pray-pray lang ako. Tapos, nung umupo na si Miss Immigration Officer na kumausap sa akin, sabi niya, ma'am, pakibilisan na po yung pag-fill up kasi lilipad na ho kayo. So parang doon na gumaan yung loob ko na, okay, sige, for formality lang din talaga siguro nakausapin nila ako. They just need like proof or certain, like to a certain extent, kailangan lang nila i-stretch out yung conversation para masabi na nagsabi ako ng totoo and yung documents ko to support. Dumating na sa point na sinabi ko, ma'am, writer po ako, baka po gusto nyong, basahin na lang din yung works ko as proof. Right. So, inopen ko yung phone ko, yung Google Docs, pinakita ko sa kanya yung mga shows na mga sinulat ko. So doon, binasa niya, sabi niya, okay, sige. So from there, nag-start na kami formally ng interview, lahat ng basic information from family to educational attainment, yung kung kailan ka gumraduate, anong course mo, lahat. And kung magkano yung laman mo sa bank, yun, tinanong din sa akin yun talaga. So syempre, hinanapan din ako ng itinerary, sinong mga kasama mo, sinong closest mo dito, sinong kasama mo sa hotel, anong gagawin niyo rito. Yung nakaramdam na ako ng kalma nung sinabi sa akin na, next time, ma'am, kailangan na requirements kapag government employee ka. Kapag contractual, ito ang kailangan. Kapag regular ka na, ito naman ang kailangan. Para kapag nag-travel ka ulit, dun pa lang sa first part ng immigration, okay ka na. Hindi mo na kailangan magsalang pa for second interview. Nakalusot si Maritim Aya sa immigration. Pero ang kanyang maleta, hindi nakalusot sa matinding inspeksyon. Nag-check-in ako ng baggage ko, ng maleta ko, nang walang cling wrap yung yung Maleta. bagahe ko. Nung kinuha niya yung maleta ko, hindi ko siya namukaan. Kasi sabi ko, maleta ko ba to? Naka-cling wrap, nakabalot siya ng cling wrap. Pero May plastic, in short. Yung cling wrap na plastic sa baggage. Sabi ko, bakit mayroon siyang cling wrap? Tapos, chinek naman yung name, ay akin. So, kinuha na, binuhat na. Sabi ko, okay, baka naman nagmagandang loob lang sila na lagyan ng cling wrap yung luggage ko, ganyan. Pagbukas ko sa hotel, tinanggal ko yung cling wrap. Bumuka yung yung luggage ko. Kumalat yung gamit. Sabi ko, hala, ano nangyari? Tapos nakita namin, sira yung locks. Higit sa mga naging challenges na pinagdaanan ni Maritim Aya, mas lalo niyang na-appreciate ang kanyang ama sa pakikasalamuha namin sa mga OFWs sa Hong Kong. Bilang isang bata na lumaki rin na yung father ko nag-OFW Alam mo din, yan. diba? Parang dito natin natutunan or nakita na iba-iba ang forma ng pagmamahal. Totoo yan. Totoo diba? yan. There are different kinds Totoo yan. or types or forms of love. Totoo yan. Na hindi lang siya sa salita, hindi lang siya sa pagbibigay ng regalo, pero sa sakripisyo din. Yes. Kaya isang patunay talaga yung mga magulang natin na nagsasakripisyo po sa ibang bansa para lang mabigay yung needs, bukod sa needs, yung wants ng mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Kaya naman, isa rin siguro sa gusto ko itagdag ko yan sa natutunan ko is yung being grateful. Grateful kami sa lahat ng mga ama na nasa ibang bansa ngayong Father's Day. Magbabalik pa ang CIA with BA sa Hong Kong. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Unang-una ho, maraming salamat, Manny, for bringing us here. Kami po ay kasalukuyan nasa Hong Kong. Anong lugar po ito? We are in Quarry Bay. This is the asset publication, Asset Research Limited. Pero dito sa asset, meron ho sila ito parang isang lugar kung saan pwedeng mag-art exhibition. Not really. My publisher has given me a home for your works. For my work. Exclusive po ito para kay Manuel Rubio. Exactly. Galing. Pero dito po sa opisina, pagpasok niyo po ay napakagandang mga upuan. Lahat po ito yung mga obra ho ninyo. Yeah. Iikutin po natin at makikita ho natin ang iba't ibang mga obra po ni Mr. Rubio.
Kayo ho ay galing sa pamilya ng mga artists. I could say yes. Actually, my uncle Mauro Malang. The great Mauro Malang. Namamana ho ba ito? I believe so. Oo, no? I believe so. So bali po, ano ho eksakto yung relasyon? Ang iyong... My lola Okay. and Malang's mother, her sister. Okay. So gaano na kayo katagal dito sa Hong Kong? I came here 1980. 80? Wow! 45 years. 5 years, yes. Anong una niyong trabaho dito sa Hong Kong? From the start until now, it's a designer of the magazine. Oh, ito po yung magazine, The Asset Magazine. Gaano ka kadalas lumalabas ito? It's a monthly. Monthly. I do most of the pages layout, and some of my works Are featured also here. featured here. But basically, is this Asset is a finance magazine? Yeah. Okay, interesting. Tingnan niyo po, ito yung mga magazines na iba-iba. Ganda ng iyong trabaho. You also take care of the covers. But of course, I have illustrator in-house. No, but that's also a testament that you're doing a great job. And how long have you been with The Asset? The Asset, I thought when I first came here, in the first company I worked with, end up 8 years in that first company I worked with. I thought that's long. Okay. But the time the publication closed down, I lost my job, and for about 3 years I did freelancing. But luckily, this company moved from Manila to Hong Kong. Itong Asset? The Asset. Okay. That So you was joined The Asset anong taon? Year 2000. Wow. So you've been with The Asset for 25 years. Akala mo yung 8 years. Akala ko, yeah, yung 8 Matagal years na. is long. Kasama mo ang iyong pamilya dito? Yeah, I do. All of them are here. Even my kids and grandkids. Andito lahat sa Hong Kong. Ilang mga apo mo ngayon? I have 4, but there's a coming one. Okay, so magiging 5 na ang iyong apo. You have how many children? I have 3. 3? Yes. Your wife is also based in Hong Kong? Yeah, she's So, talagang lahat na kayo dito. Pero balik lang ako sa mga paintings because you have a daily job. Maybe you do a lot of your paintings over the weekend. over the weekend. Yes. Okay. Yes. Yung mga bumibili ng mga paintings mo, mga Pilipino, may mga Chinese. Most of them are foreigner. One thing they're interested or interesting for them is my medium. Right. Because it's different. 45 years is a long time, but you know. It's more than half of my life Right. here. But this has been home for you. Pero hindi ka pa rin nakakalimot ang kwento mo. Oh yeah,